Ngayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay Huwebes ng ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon, at bahagi din ng liturhiya ay ang paggunita din sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Del Carmen. Ang Mahal na Birhen na siyang huwaran sa pakikinig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, sa ating Ebanghelyo, sa pagpapatuloy ng pahayag sa Ebanghelyo ni San Mateo, magandang paalala ito sa atin na hindi nais ng Diyos na tayo po ay pagurin ng pagurin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magpagod lang sa mundong ito. Bagamat, bahagi ng pagiging tao ay yung responsibilidad natin na ibinigay rin naman niya ng, kung babasahin natin ang Biblia sa unang bahagi, ipinamahala ng Diyos sa unang tao ang pangangalaga sa kalikasan, pangangalaga sa daigdig. Kailangan nilang maghukay, magbungkal ng lupa para sa kanilang kakanin. Pero naglagay din naman siya ng araw para ang tao ay huminto at magpahinga. Kaya nga sabi dito, paalala ni Jesus, kayong lahat, sabi, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Sabihin nyo nga po, pahinga. So, bawal bang magpahinga? Walang batas na ginawa ang Diyos na sa ikawalong araw, bawal magpahinga. Wala naman. Kaya nga naglagay din ng mga pista. Diba? Nag-declare na ipagdiwang ito, ibig sabihin, huminto kayo, magsaya kayo, kumain kayo, magparty kayo. Di ba may mga pistang ibinigay din ng Diyos para sa tao? So, ang tao ang ayaw magpahinga. Kahit nga minsan, di ba, nakakapagod din magkasakit. Naranasan nyo na ba yan? Kaya ka nagkasakit, kulang ka sa pahinga. At kapag may sakit ka, nakakapagod din. Di ba? Nakakapagod din. So, ibig sabihin, di ba, yung paanyaya ni Kristo, lumapit tayo sa Kanya, magpahinga, pagpapahingay niya tayo, pagkatapos, ready na tayo ulit. Kasi sa bawat, di ba, mga pangyayari, bawat karanasan natin, mayroong itinuturo sa atin ang Diyos.
mayroong magandang aral. Lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya nga dito, no, magandang makita rin natin, bakit kailangan mong magpahinga? Bakit kailangan nating huminto? Para sa kalusugan mo rin. Lalo tigit sa panahon natin ngayon, mayroon tayong mga tinatawag na mental health issues. Mabubuang ka na sa ginagawa mong pag-aabuso sa iyong sarili. Bigyan mo rin ng pagpapahalaga ang iyong sarili, ang iyong kalusugan, lalo tigit ang iyong pag-iisip. Kasi marami ng toxic sa paligid, tapos ikaw din mismo nagiging toxic ka sa iyong pamilya o sa mga taong nakapaligid sa iyo. May mga bagay na kailangan mo nang itigil. May mga bagay kailangan mo nang ihinto. Kasi pangit din naman. May mga consoling words tayo, pero pag pinag-isipan mo, di ba, ano ba, no? Kapag namamatayan tayo, di ba, no? May lalapit sa iyo, habang tinitingnan yung namatay, tapos sasabihin, ayan, makakapagpahinga na siya. O kaya, yan, nagpapahinga na siya. Ano, kailangan bang mamatay ka muna bago masabi at marinig yung consolation na, persahan yun eh. Kaya ka nandyan, hindi ka na kumikilos kasi patay ka na. Pero kailangan bang hintayin yung bahaging yun ng buhay natin? Ngayong buhay ka pa, ba't ayaw mo magpahinga? Tapos, nauuwi tayo sa mga drama-drama na, ay, pagod na ako sa buhay na ito. Sino nagpapagod sa iyo? Tapos, aabot tayo sa punto na, pinapagod ka ba ng Diyos? Ang paanyaya nga ni Jesus, lumapit kayo sa akin, pagpapahingahin ko kayo. Mawawala ka sa katinuan, mababaliw ang tao sa dami ng kanyang pinagpapaguran, sa dami ng kanyang iniisip. Kaya nga minsan sa misa, no, kahit na nakakatulog kayo, okay lang. No? Kasi, sige, pahinga mo lang naman yan eh. Di ba? Ito naman, tahanan naman ito, di ba? Ang tahanan nito ng Diyos at ang gusto ng Diyos, pag nasa tahanan ka, makapagpahinga ka kasi marami kang responsibilidad. No, marami kang inaako. Minsan nga, kahit hindi mo dapat gawin, ginagawa mo. OA ka na nga eh. Di ba? Anong gagawin natin dito? Kaya, pagpagod na, di ba? Pag pare-parehong pagod, yan, nagkakainitan ng ulo, hindi nagkakaunawaan, mga simpleng bagay, hindi natin makuha at maintindihan. Kaya nga, itong mga senator natin, pagod na yan eh. No? Hindi na magkaintindihan sa great threat. No? O ano talaga ang kahulugan. No? Tapos bigla na lang mag-outburst, no? Ha? Saan ang galing yun? Kasi pagod na ang mga yan. Kala mo magaganda ang buhay, maraming pera, pero hindi maayos ang buhay ng karamihan din sa kanila. So, anong pinagkaiba natin? Ngayon, maayos kayo. No? Ay yung mga nasunugan sa 2 barangay natin, sinong mas pagod ngayon? So, ito yung paanyaya ni Jesus. Ha? Lumapit sa Kanya at tayo'y pagpapahingahin niya. Amen?